Okay, now let's go to our sa ating nabasa na natin yung daily bread natin, no, sa ating two scripture, no, Psalm at saka Romans, okay? Sa ating daily bread. Now we gonna read Chronicles na naman tayo, no? Chronicles chapter 34 verse 28 to 33, okay? 34, no? Verse 34, no? Verse 34. Second Chronicles chapter 34. Second Chronicles chapter 34 verse 28 to 33, no? Here is the message, no? Behold, I will gather thee to thy fathers, no? And thou shalt be gathered to thy graves, no? In peace, neither shalt thine eyes see all the evil that I will bring upon this place, no? And upon the inhabitants of the same, no? So they brought the king word again, no? Verse 29, then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem. No? Verse 30, no? And the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, no? And the priests, no? And the Levites, and all the people, great and small, no? And he read in their ears all the words of the book, no? Of the covenant that was found in the house of the Lord. Okay? Verse 31, no? And the king stood in his place, no? And made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments, no? In his testimony and his statutes, no? With all his heart and with all his soul, to perform the word of the covenant which are written in this book. Okay? Verse 32, okay? Verse 2, and he caused all that were present, no, in Jerusalem and Benjamin to stand to it, no, and the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, no, that God of their fathers, no. Verse 33, no, and verse 33, no, and Josiah took away all the abomination out of all the countries that pertain in the children of Israel, and made all that were present, no, in Israel to serve, even to serve the Lord their God. And all his days they departed not from following the Lord, that God of their fathers. Okay? Following the Lord, the gods of their fathers. Yung sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog yung 2 Kronika, pahina 34, versikulo 28 hanggang 33, okay? Sa Tagalog, no? Sa Spanish, no? 2 Kronika, kapitulo 34, versikulo 28 hanggang 33, okay? So, let me read in Tagalog. So, narito, ipipisan kita sa iyong mga magulang at ikaw ay mapipisan na payapa sa iyong libingan at hindi makikita ang iyong mga mata ang lahat na kasama na aking dadalin sa dakong ito at sa mga taga rito, at sila'y nagbalik sa salita sa salita sa hari, okay? Versikulo 29, nang magkagayoy nagsugo ang hari at pinisan ang lahat ng mga matatanda sa Juda at Jerusalem, okay? Versikulo 30, at sumumpa ang hari sa bahay ng Panginoon at lahat ng lalaki ng Juda at ang mga taga Jerusalem at ang mga taga saserdote at ang mga Levita at buong bayan, malaki at gayon din ang maliit, at kaniyang binasa sa kanilang ang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, okay? Versikulo 31, no? At ang hari ay tumayo sa kaniyang dako at nakipagtipan, no, sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon, at upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patotoo at ang kaniyang mga palatuntunan sa buong puso niya at ang buong kaluluwa niya, upang tuparin ang mga salita ng tipan na nasusulat sa aklat na ito. Tipan na nasusuklat sa aklat na ito, hindi gawa ko lang, hindi salita ko lang, kung hindi salita ng Diyos, okay? Ang sinasabi sa versikulo 31, ang hari ay tumayo sa kaniyang dako at
nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad, no, ng ayon sa Panginoon, upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patuto at ang kaniyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa niya, upang tuparin ang mga salita ng tipan na nasusulat sa aklat na ito. Okay? Sa banal na Biblia. Okay? Versikulo 32. At kaniyang pinapanayo, no? At kayang pinapanayo sa tipan ang lahat na nasumpungan sa Jerusalem at Benjamin, at ginawa ng mga taga Jerusalem ang ayon sa tipan ng Diyos ng kanilang mga magulang. Okay? Versikulo 33. At inalis ni Josias ang mga lahat ng karumaldumal na lahat sa lupain na ukol sa mga anak ni Israel, no? At pinaglingkod ang lahat ang lahat na nasumpungan sa Israel, no? Upang maglingkod nga sa Panginoon nilang Diyos. Lahat ng mga kaarawan niya ay hindi sila nagsisiwalay sa pagsunod sa Panginoon, sa Diyos kanilang mga magulang. Okay? Yung sinasabi. Okay? Now let's go to the other scripture. Let's go to Job, no? Kay Job, no? Kay Job tayo, no? Job chapter 32 verse 8 to 12. Okay? Job chapter 32 verse 8 to 12, right? Here is the message, no? 8 to 12, no? Job chapter 32 verse 8 to 12, okay? Dito tayo, no? Okay? But there is a spirit in men, no? But there is a spirit in men, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding, oh? Ang sabi ng verse 8 sa Job chapter 32 verse 8 to 12, no? Sa verse 8, but there is a spirit in men, and that spirit, the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Okay? Verse 9, no? Great men are not always wise, no? Neither do aged understanding judgment, no? Verse 10, no? Therefore, no, I said, hearken to me, also will so mine opinion, no? Verse 11, no? Behold, I waited for your words, no? Give ear to your reason, whilst ye or you searched of what to say, no? What or searched out what to say. Okay? Verse 12, no? Yea, I attended unto you, and behold, there was none of you that convinced Job, or that answer his word, no? Walang nakapag-convince sa kanya, no, para mabasa kay Job ang ibig sabihin. Okay? So let me read in Tagalog version, no? Job pahina 32 versikulo 8 hanggang 12, no? Sa Spanish, no? Job kapitulo 32 versikulo 8 hanggang 12. Okay? Here is in Tagalog version. My international language, my country Philippines, Tagalog, and then second language is English, no? And then other language, etc. Same like United States, same like other country. Okay? Mixed people, that's why. Okay? Now let me read in Tagalog version, no? Job pahina 32 versikulo 8 hanggang 12. Ngunit may espiritu sa tao, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Nagbibigay sa kanila lahat ng unawa, no? Yan ang nangyayari sa atin. Binibigyan tayo ng unawa ng Panginoon. Okay? Versikulo 9. Hindi ang dakila siyang pantas ni matandaman o siyang nakakaunawa sa kahatulan, no? Versikulo 10. Kaya't aking sinabi, dinggin ninyo ako, aking namang ipakikilala ang aking haka. Okay? Versikulo 11. Narito aking hinintay ang iyong mga salita, aking dininig ang iyong mga palatuntunan, aking dininig ang iyong mga pangangatuwiran, no? Samantalang kayo naghahagilap ng masasabi, no? Naghahagilap ng masasabi. So ibig sabihin, nag-iisip pa bago masabi, no? Versikulo 12. O aking inulinig, no? Aking inulinig kayo, at narito walang isang makahikayat kay Job, no? O sa inyo may makasagot sa kaniyang mga salita. Okay? So walang makapagsabi ko anong kanyang ginagawa. Okay? Now let's go to Psalm, no? Psalm chapter 26 verse 6 to 10, no? Psalm chapter 26 verse 6 to 10. Okay? Psalm chapter 26 verse 6 to 10. Okay? Here is the message, no? I will wash mine hands in innocency, no?
So will I compass thine altar, O Lord, no? Verse 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell all of thy wondrous, no, works, no, okay? Verse 8, okay? Lord, I have loved the inhabitation of thy house, no, and thy place where thine honor dwelleth, no? Verse 9, no? Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men, no? With my life with bloody men, okay? Verse 10, no? Verse 10, okay? In whose hand is mischief, and their right hand is full of bribes, no? Is full of bribes, okay? Yan ang sinasabi, no? So, basahin natin sa Tagalog, mga awit o kanta, payo na 26, versikulo, talata 6 hanggang 10, no? Ito tayo sa Tagalog version, mga awit o kanta, payo na 26, versikulo 6 hanggang 10, okay? Aking huhugasan ng aking mga kamay sa pagkawalang sala, sa gayon aking lilibirin ang iyong dambana, o Panginoon. Versikulo 7, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa, no? Versikulo 8, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng inyong bahay, at tanda ko na tinatahanan ng inyong kaluwalhatian, okay? Versikulo 9, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao, okay? Versikulo 10, no? Na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan, at kanilang kanan ay puno ng mga suhol, okay? Lagay, suhol, no? Yan mga nangyayari sa ating bansa, bribe, no? Kaya bumabaliktad, no? Binabayaran, sinusuhulan, tinatakot, no? Yan ang nangyayari sa atin, okay? Now, let me read this in, wala palang Spanish to. Sa Spanish yan, no? Canción, Kapitulo 26, versikulo 6 hanggang 10, okay? Sa Spanish, no? Canción o Salmo, Kapitulo 26, versikulo 6 hanggang 10, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Psalm chapter 147, verse 9, okay? 147, verse 10. Great is our Lord and a great power. His understanding is infinite, no? Verse 6, no? The Lord lifted up the weak, and he casteth the wicked down of the ground, no? Verse 7. Sing unto the Lord with thanksgiving, sing praise upon the harp unto our God, okay? Verse 8, no? Who covereth the heaven with clouds, no? Who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains, no? Verse 9, no? He giveth to the beasts his food, and to sea and to young ravens which cry, okay? Sa ating yan ang sinasabi ng verse 9, okay? Sa ating verse 5 to 9, okay? Psalm chapter 147, verse 5 to 9. Let me read in Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, payo na 147, versikulo 5 hanggang 10, okay? Sa Spanish, no? Canción o Salmo, pahina 147, versikulo 5 hanggang 9, okay? Iris in Tagalog version, no? Dakila ang ating Panginoon, at makapangyarihan sa kapangyarihan, ang kaniyang unawa ay walang hanggan, okay? Yan nagpaunawa sa akin. June, dito ka sa akin. Umalis ka na dyan. Alam kong ako pa rin ang tinatawag mo dyan, pero mali ang iyong pagsamba, mali ang iyong paniniwala, no? Ang nagpapatotoo sa inyo yung kalabang ko, para sa kanya ka maniwala. Ganun po nangyayari, no? So, nagising ako sa katotohanan, kaya napunta tayo dito, okay? So, dito tayo sa ating versikulo 6, no? Inaalalayan ng Panginoon ang sabi din sa versikulo 5, dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan, ang kanyang unawa ay walang hanggan. Versikulo 6, inaalalayan ng Panginoon ang maamo, no? Inaalalayan ng Panginoon ang maamo, kaniyang nilulugmok sa lupa ang masama, no? Versikulo 7, magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat, magsiawit kayo sa alpa ng mga papuri sa ating Diyos, no? Versikulo 8, na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap, na siyang naghahanda ng ulan sa lupa, na nagpapatubo ng damo sa mga bundok, okay? Versikulo 9, no? Siya ay nagbibigay sa hayop ng kaniyang pagkain, no? At sa mga inakay na uwak, no? Na nagsisidaing, okay? Yan ang sinasabi, alright?
Now, let's go to the other scriptures after this. Pero babasahin muna natin yung God promises kasi merong nagbigay niya sa atin dito sa ating 1 yearly calendar, no? Sa ating God promises, no? Great is our Lord and mighty in power, His understanding is infinite, okay? Yan yung ating verse 5 pag hindi ako nagkakamali, no? Yung unang verse, no? But we read verse 5 to 9, okay? Psalm chapter 107 verse 5, but we read verse to 9, no? No means of measure can define, no, God's limits love, no? No barrier can hinder His from pouring out of His blessing, no? He forgives, no? He forgives and He forgets, and He forgets. He creates and He cleanses, no? He restores and He rebuilds. He comforts and He carries, no? He lifts and He loves, no? He is the God of the second chance, okay? So, lahat tayo binibigyan ng second chance, no? Before we die, no? Again, no, let me return, no? Just give me Jesus ang title, okay? God is our Lord and mighty in power, His understanding is infinite. Psalm chapter 147, we read verse 5 to 9, no? No means of measure can define God's, no? Limit lapse, no? No barrier can hinder Him from pouring out of His blessing, okay? He forgives and He forgets. He creates and He cleanses, no? He restores and He rebuilds. He comforts and He carries, no? He lifted and He loves, no? He is the God of the second chance, okay? Just give me Jesus ang title, okay? Basta ibigay mo sa akin ng mahal na Panginoon, sa Tagalog, okay? Mamaya pa i-share natin sa inyo. Now, let's go to the other scripture chapter. Dito tayo sa Proverbs, no? Proverbs chapter 15, verse 4 to 8, no? Proverbs chapter 15, verse 4 to 8, no? A wholesome tongue is a tree of life, no? But perverseness therein is a breach in the spirit, no? Verse 5, no? A tool despises his father, no? Instruction, but he that regardeth reproof is prudent, no? Verse 6, no? In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble, okay? Verse 7, okay? Verse 7, no? The lips of the wise despise knowledge, no? But the heart of the foolish do it not so, okay? Verse 8, no? The sacrifice of the wicked is abomination to the Lord, but the prayer of the upright is delight, no? Is his delight, okay? Sabi dito, no? Okay? Sabi, basa sa Tagalog version, mga Kawikaan, no? Pahina 15, versikulo talutod talata 4 hanggang 8, okay? Etong sinasabi rito, no? Okay? 4 hanggang 8, no? Sa Spanish, Proverbios, no? Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 8, okay? Sa Spanish, no? In Tagalog, mga Kawikaan, pahina 15, versikulo 4 hanggang 8, okay? Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, okay? Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa, no? Kasiraan ng pag-iisip, diwa, no? Naliligaw. Versikulo 5, inahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan, okay? Versikulo 6, no? Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, no? Ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan, okay? Kabagabagan, okay? Versikulo 7, ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon, okay? Ayaw makinig, anong isasabog? Wala, no? Kasi ayaw niya makinig, wala siya natututunan. Doon na siya napapako sa isang natutunan niya. Yun ang nangyari, no? Versikulo 8, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran, no? Kaluguran, no? Ang dalangin ng matuwid kaniyang kaluguran, okay? Yan sinasabi. Itong ginagawa natin to, halos dalangin to, kaluguran to sa kanya, no? Maaring hindi to kaluguran sa inyo, pero sa Panginoon po, kaluguran to sa kanya, no? Malakas na kaluguran kasi yan, no? Alright, now let's go to Isaiah chapter 53 verse 1 to 12, no? Buong chapter pa lang na desisyon kong basahin dyan sa chapter 53, no? Verse 1 to 12, okay?
dito tayo, no? Who hath believed, no? Sa ating Isaiah chapter 53 verse 1 to 12, okay? Almost one chapter, no? Who hath believed in our report, and to whom is the arm of the Lord revealed, no? Verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root of our dry ground, no? He hath not form nor comeliness, no? Comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. Verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Okay? Verse 4, no? Surely he hath borne, no, our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted, no? Verse 5, no? But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, to chastisement, no? Of our peace was upon him, and with his stripe we are healed, no? Verse 6, no? All we like sheep have gone astray, no? We have turned every one to his own way, no? And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Okay? Verse 7, no? He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, no? To the slaughter, no? And as a sheep before the shearer is dumb, so he opened not his mouth. Okay? Verse 8, no? He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, no? For the transgression of my people who was he stricken, no? Verse 9, and he made his grave, no, with the wicked and with the rich in his death, no? Because he had done no violence, neither was any deceit, no, in his mouth. Okay? Deceit in his mouth. Verse 10, no? Yet it pleased the Lord to bruise, no, him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, no? He shall prolong his days, no? And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Okay? Verse 11, no? He shall see of the travail of this soil, no? And shall satisfied by his knowledge shall the righteousness servant justify many, for the shall bear their iniquities. So, verse 12, last verse, no? Verse 12, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide a spoil with the strong, because he hath poured out, no, his soul unto death, and he was numbered with the transgressor, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressor. Okay? The transgressor. Okay? Now let me read in Tagalog version. Okay? Isaiah pa na 53 versikulo 1 hanggang 12, no? Okay? Sa Spanish, no? Isaiah 50 pahina 53 versikulo 1 hanggang 12, okay? Iris in Tagalog, sinong naniniwala sa aming balita, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon, okay? Versikulo 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng unat sa tuyong lupa, no? Walang anyo na kagandahan man, o pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Okay? Versikulo 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taon na kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka ng
mga tao na may hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Okay? Versikulo 4, tunay na kaniyang idinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan at ng Diyos at dinalamhati. Okay? Pinahirapan ng tao. Ibig sabihin, versikulo 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay nagsigaling tayo. Okay? So, let me read this in English, no? Sa ating Isaiah chapter 53 verse 5, no? But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, no? The testament of our peace was upon Him, and with His stripe we are healed, no? Gumaling na tayong lahat, eh. Kaya lang matitigas ang ulo natin. Balik tayo sa ating mga lumang sakit. Okay? Versikulo 6, no? Tayong lahat naggaya ng mga tupa na naligaw tayo sa natumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan, at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Okay? Versikulo 7, siya'y napigati, gayon may siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kaniyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanila, at pipi, gayon may hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Okay? Wala siyang binanggit kahit na ano. Nagalit, nainis, nagsumpa. Okay? Nagreklamo. Wala. Versikulo 8, sa pamamagitan ng kapagkatian at kahatulan ay dinala siya. Okay? At tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupay ng buhay, no? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Okay? Versikulo 7, no? At ginawa nila ang kanilang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pagdadas o walang anumang karayaan sa kaniyang bibig. Okay? Yan sinasabi. Versikulo 10, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagka inyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Okay? Lalago sa kaniyang kamay. Versikulo 11, no? Siya'y makakakita ng mga pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman, at aariing ganap ang aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasaganaan. Okay? O kasamaan, no? At dadalhin ang kanilang mga kasamaan. Versikulo 12, no? Kaya't hahatiin ko siya ng bahagi sa kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa, at kamatayan ay ibinilang na kasama ng mga mananalansang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Okay? Yan ang sinasabi ng Isaiah. Okay? Now, let's go to read another one more. Isaiah chapter 55 verse 1 to 13 din. Okay? Isaiah chapter 55 verse 1 to 13. Okay? Here is the message, no? Everyone thirsted, come ye or you to the waters, and he that hath no money, come ye, no? Punta na lang tayo sa ating ikatlong video, no? Kasi mag-aalangan tayo. Okay?